Nasa linya po natin ngayon si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Opo, ito'y kaugnay dun sa binabanggit nga natin kanina na itong 18 dating miyembro ng Marines sinasabi may nangyari daw pong suhulan dito sa mga investigador ng ICC nung pumunta rito sa ating bansa para magsagawa ng investigasyon at mangalap ng ebidensya kaugnay nga rito sa kaso na kinakaharap po mga kasama ng dating Pangulo. Alright. Good morning po, Ma'am Franz. Good morning po at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga. Alright. Isa ba kayo dito sa idinadawit sa usapin ng suhulan? Well, nabigla nga po ako dito sa page 15 to 16 yata yung mga binabanggit ay naakusahan ng mga dating mga Marines daw na tumanggap ng mali-maleta. So, siyempre, direkta kong pinabubulaanan itong mga sinasabing ito, itong akusasyon na ito, itong mga joint affidavit na hindi naman notarized, ay talagang pinabubulaanan po namin. Oo. Paano naman napasama sa tingin ninyo, Kong, yung pangalan nyo rito sa usapin ng suhulan sa mga investigador ng ICC? Well, nakikita natin ito na sa mga nakaraang mga araw na alam naman natin na andyan na yung nakaamba na yung hearing para sa impeachment ni Sara Duterte, pangalawang impeachment. At ito dinidinig yung confirmation of charges sa laban naman kay dating Pangulong Duterte. Kaya ito ay tingin natin at napansin ko doon sa listahan ng mga dinadawit. Una-una wala naman kaming proyekto ever since para mabigyan ng mga kickbacks or whatever. Kaya tingin po natin ay ito na naman po ay distraction doon sa nagaganap na hearing sa ICC sa pagpapanagot kay Duterte at itong napipintong impeachment. Sinimulan na nga yung distraction nung pag-announce ni Vice President na siya ay tatakbo sa presidente. So nakita na natin ito po nung ako po ay nakaupo na ito na naman po ay isang pusit tactic na upang ilihis ang usapin dito sa mga mahalagang usapin na nangyayari. Korupsyon, at hindi naman natin siyempre sinasabing Sara Duterte lang pati kay Marcos. So tingin po natin meron po itong political motive din na ginagawa ng kampo ng mga supporter ng mga Duterte. May mga ipinakita ba silang ebidensya sa akusasyon laban sa inyo? Kaugnay nga rito sa panunuhol, di ba? Ang akusasyon po sa inyo ay kasama ho kayo doon sa panunuhol sa mga investigador? Ay, wala po akong knowledge dyan. Okay. Hindi ko po alam, investigador ng ICC po ba yung mga tinutukoy ninyo ng binanggit. So wala po kaming knowledge dyan, personal knowledge dyan. Sabi nyo nga, walang ebidensya na ipinakita nila? Wala po. Nung nakita lang po namin yung press con, mga pinapakita po picture ng mga maleta na isinasakay sa helicopter, na kung saan man dinadala. Kaya, lack of personal knowledge, lalo pa parang wholesale na pagdawit sa mga kongs ng makabayan, at saka iba pang mga aktibong miyembro to ng Quadcom. Kung makikita ninyo, ma-observe ninyo, mga miyembro ng Quadcom ito na noong 19 Congress ay nag-imbestiga doon sa EJK. Pero bakit kayong isinama? Ano po sa tingin ninyong motibo?
Well, ang motibo po ay ano no, ilihis Wala na ho kayo sa, sabi nyo nga, wala na ho kayo ngayon sa ano eh. Di ba? Sa Yes, pwesto. pero kami po sa Makabayan ay aktibo pa rin po kami, no? Meron kaming mga kinatawan sa Kongreso. Mhm. Ako po ay nangungunang complainant laban kay Sara Duterte doon sa impeachment, no, na number 1 complainant, no? At tingin natin pagpapatuloy ito nung mga demolition ng mga Duterte supporter ng mga Duterte sa Makabayan. Oho. No, kaya nadawit po kami dahil kami po ay talagang talagang aktibo po talaga kami, no, sa pagpapanagot Mm-mm. sa mga extrajudicial killings ng panahon ng dating pangulo at Oo. siyempre dito sa impeachment. Ayun. So para sa inyo, sa tingin po ninyo kung ito may kaugnayan doon sa pagsasampa ninyo ng impeachment case laban kay VP. So yun ang nakikita po ninyong motibo. Yes, Okay. tama po, no. Oo. Siyempre kami yun din po sa ICC. So papatulan nyo ba ito? Well, titignan po namin ang development kasi sabi naman po ng Mm-mm. kanilang abogado dahil hindi po ito notarized, no? Ay sasampa daw po nila sa ombudsman. Oo. Pero yung ombudsman kasali din dun sa inaakusahan nila, dun sa affidavit. Mm-mm. Ipapas daw po nila ito sa ombudsman, inonotarize, at tingnan naman po natin yung magiging development. Kami naman po ay pinag-aaralan din namin ang lahat ng mga pronouncement. Nakita naman natin na talaga nabigla rin ako, biglang nagsulputan yung mga page ng mga Duterte supporter, no, na wala na dati. Kaya talagang orchestrated na gawa nung mga supporter ni Duterte. Hindi natin alam, no, kung mga direct hand, kung may direct hand dito ang mga Duterte. Okay. Nabanggit ninyo yung impeachment kong ang sinasabi rito ng House Committee on Justice, target nilang simulan sa March 2 hanggang 4 ang pagtalakay kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Kayo ho ba ay kumpiyansa na ito ay maidideklarang sufficient in form and substance? Opo, kasi kami, yes, yung apat po yun, na complaint at yung sa amin ay yung number 1. Isa lang po talaga yung aming articles of impeachment. Ito yung betrayal of public trust. Mhm. Yun po yung tungkol doon sa maanomalya at maling paggamit at hindi sumunod doon sa joint resolution, kung paano ginamit ang confidential fund. So yun lang po ay confident ako na magkakaroon ng substance dahil toro na yung naging pagdinig niyan sa Committee on Good Government and Accountability noong 19th Congress. At nasa amin lahat yung mga dokumento na magpapatunay ng mga irregularidad at mga disallowance ng COA dito sa confidential fund. Oo. So yung reklamo ninyo ay patungkol dun sa Confi Fund. Opo, oo. Tungkol sa confidential funds, yung 612.5 million na hindi ma-account. Alright. Okay, Kong, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Marami rin pong salamat. Mabuhay po. Former ACT Teachers Representative Franz Castro, mga kasama. 8:45 in the morning, magbabalik pa rin